Ako si Maria at ito ang aking kwento. Good for you kung pinagsisisihan mo na, pero kahit anong gawin mo, kahit magmakaawat lumuhod ka pa sa akin araw-araw, hinding-hindi ko hihiwalayan si Adam. Bagsak ang balikat ni Omar dahil sa sinabi ni Carmela. Hindi niya akalain na magiging ganito katigas si Carmela dahil nakilala niya itong mahina, madaling maloko at mabilis magpatawad. Lalampasan na sana ni Carmela si Omar dahil natahimik ito ng ilang segundo nang hawakan siya nito sa braso. Do you like him now? Seryosong tanong ni Omar. Hindi kaagad nakasagot si Carmela. Ano nga bang nararamdaman niya para kay Omar ngayon? Hindi niya alam, naguguluhan pa rin siya pero hindi niya maintindihan kung bakit sumasagot siya sa mga halik ni Adam. Gusto mo na ba si Adam? Mahal mo na ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Omar. Akala niya magiging okay lang sa kanya kapag naghiwalay sila ni Carmela. Pero habang lumilipas ang araw, nare-realize niyang mahal niya si Carmela at nasasaktan na siya dahil naangkin na ito ng ibang lalaki. Lumunok naman muna si Carmela, nakahawak pa rin si Omar sa braso ni Carmela at hindi nila nakikita ang mukha ng isa't isa. Lingid naman sa kaalaman nila, kanina pa nakikinig si Adam, ganun din si Sofia. Oo, kung meron man naging maganda sa desisyon ko, yun ay yung pinakasalan ko si Adam. He's the most caring man I've ever met. Marami na siyang ginawa sa akin na kahit kailan hindi mo nagawa. Wala kang bayag, Omar. Ikaw ang inaasahan ko magiging sandalan ko pero magagawa pala yun ng ibang lalaki hindi ko pa lubos na kilala. Kaya nakikiusap ako. Lubayan mo na ako. Huwag mo na akong guguluhin dahil nasa ibang lalaki ng paningin at atensyon ko. Seryoso niyang sagot. Tila ba mga patalim na sumasaksak sa dibdib ni Omar ang mga sinabi ni Carmela. Masyadong masakit. Hindi niya akalain na masasaktan siya ng ganito. May pakialam lang siya sa'yo dahil may kailangan sa'yo. Hindi ka niya mamahalin. Pagsisisihan mo ito sa huli, Carmela. Wala kang mapapala sa kanya. Tipid lang nang umiti si Carmela. 3 taon kitang minahal. May napala ba ako sa'yo? Balik na wika ni Carmela. Nilapitan naman ni Adam si Carmela at inalis ang kamay ni Omar na nakahawak pa sa braso ni Carmela. Tiningala ni Carmela si Adam pero mabilis niya ring iniwas ang paningin niya. Hilaw namang natawa si Sofia. Hindi niya akalain na hahabulin pa ni Omar si Carmela. Kahit na halos 1 buwan ng kasal si Adam at Carmela. Let's go home. Ani ni Adam sa kanya tinignan si Omar. Leave her alone. Huwag mo na siyang guguluhin pa dahil sa ospital ng bagsak po kapag hinawakan mo pang asawa ko. May diin niyang saad. Sa kanya hinila si Carmela hanggang sa makasakay sila sa sasakyan. Napatingin naman si Omar kay Sofia nang lumapit ito sa kanya. Nang gagalaiti sa galit at matatalim ang mga tingin ni Sofia sa kanya, napayuko si Omar. Malakas naman siyang sinampal ni Sofia. Ang akala ko, minahal mo ko. Akala ko mas mahal mo ko kaysa kay Sofia. Pero walang hiya ka. Ginamit mo lang pala ako para sa pansarili mong kasiyahan. Katawan ko lang pala ang gusto mo. Ang tanga ko naman dahil naniwala ko sa'yo. Galit niyang sigaw. Walang masabi si Omar dahil hindi niya naman itatanggi ang lahat ng kasalanan niya. I am so sorry, Sofia. Yun lang ang tangi niyang nasabi. Walang hiya ka talaga, Omar. Muling sinampal ni Sofia si Omar pero nanatiling nakayuko ito. Isinusumpa kung hindi ka magiging masaya. Tandaan mo yan. May diin pa niyang wika sa kanya ito iniwan. Samantala namang nakauwi na si Carmela at Adam. Pareho silang tahimik. Dumiretso na si Carmela sa kwarto niya habang nakasunod naman ang paningin ni Adam sa kanya. Iniisip ni Carmela kung narinig ba ni Adam ang mga sinabi niya kanina. Siya ang nagsabi na no feelings involved sa kasunduan nilang dalawa. Napapahilamos na lang si Carmela sa mukha niya, saka siya sumubsob sa unan niya at sumigaw doon. Nang matapos silang mag-dinner ay nakaupo na silang dalawa sa sofa. Sa tuwing may mga inuuwi silang trabaho ay doon sila gumagawa. Pareho pa rin silang tahimik at hindi makapag-concentrate. Si Carmela si ginagawa niya dahil may gusto siyang sabihin kay Adam. Pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Napatikim na lang siya para makuha ang atensyon nito pero nanatiling nakafocus ang paningin ni Adam sa laptop niya. Siya nga pala, narinig mo ba yung sinabi ko kay Omar kanina? Tanong niya.
Nakuha niya naman ang atensyon ni Idam nang tignan siya nito. Alin doon? Blankong sagot ni Idam. Gusto ko lang linawin na sinabi ko lang kay Omar na may gusto ako sa'yo para tigilan niya na ako. Wala naman talaga akong... Gusto mo ng wine? Pagpuputol ni Idam sa sinasabi ni Carmela. Ha? Naguguluhan na sagot ni Carmela. Tumayo naman na si Idam sa kanya nanguha ng alak at 2 baso para sa kanilang dalawa. Nilagyan niya ang mga ito at binigay ang isa kay Carmela. Naguguluhan naman itong kinuha ni Carmela. Wala akong pakialam kung anong pinag-uusapan niyo. Hindi ako interesado. Blankong saad ni Idam. Napatango na lang si Carmela. Nang inumin ni Idam ang alak ay ininom din ni Carmela ang kanya. Napapaisip siya kung para saan bang pag-iinom nila ng alak ngayon. Kinakabahan na naman siya dahil baka maulit yung nangyari sa pool. Hindi sila lasing pero iba ang nagawa nila. Napasapo na lang si Carmela sa noo niya. Kamusta na nga palang daddy mo? Tanong ni Idam. Hindi ko alam kung nakalabas na ba siya ng hospital pero nung huli kong bisita sa kanya, okay naman siya. Nag-aalala ko para sa kalusugan niya dahil lalo siyang pumapayat. Sa tingin mo ba, may kinalaman niya sa stepmom mo? Umaasa si Carmela na walang ginagawang stepmom niya sa kanyang ama. Sana nga lang ay may sakit lang ito dahilan kung bakit bumababa ang kilo nito pero iba ang pakiramdam niya. Nagbanggaan ng mga ngipin ni Carmela tila ba natatakot na naman siya. Dahil naalala niyang nangyari sa kanya noon sa mental hospital. Pinapalitan ng mga gamot niya. Carmela, are you okay? Tanong ni Idam dahil natahimik si Carmela. Tulala namang tinignan ni Carmela si Idam. Yeah. Natatakot lang ako na gawin ni Tita Shoni ang ginawa niya sa akin noon. Galit ako kay Daddy. Marami siyang pagkukulang sa akin pero nag-aalala pa rin ako para sa kanya. Paano kung umabot na sa sukdulan ng kasamaan ni Tita Shoni? Paano kung may gawin din siya kay Daddy? Paano kung pinapalitan ni Tita Shoni ang mga vitamins ni Daddy? Gaya ng ginawa niya sa akin noon sa mental hospital. Pinapainom niya ako ng mga gamot para hindi na ako bumalik sa katinuan. Maswerte lang ako dahil napansin ko yon. Tinitigan lang ni Idam si Carmela. Sa tuwing nagkakwento to tungkol sa buhay niya, hindi akalain ni Idam na maraming beses na palang pinagtatangkaan ang buhay ni Carmela sa loob mismo ng pamamahinilat ng mga taong sa paligid niya. Awa ang nararamdaman niya para kay Carmela. Hindi na siya magtataka kung bakit naging matigas at bato ang puso nito. Napapailing na lang si Idam sa tuwing napapadakong tingin niya sa mga labi ni Carmela. Habang nagkukwento si Carmela tungkol sa buhay niya, umiinom din siya ng alak. Nakikinig lang naman sa kanya si Idam. Namumula na rin ang mga pisngi ni Carmela dahil marami na siyang nainom habang matino pa rin si Idam. I was once a princess, but now I'm like a Cinderella. Hindi pa makakaalis sa pang-aabuso kung walang prinsipeng sasagip. Natatawa niyang saad habang hawak-hawak niya ang alak. Nanatiling nakatitig pa rin si Idam sa kanya. Pinapakinggan niya lang ang lahat ng kwento ni Carmela. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Carmela sa kanya sinuklay ang buhok niya. Gamit ang mga daliri niya pero lalo lang itong nagugulo. Matamis na nginitian ni Carmela si Idam na magsalubong ang mga tingin nila. Thank you for being my prince, Idam. Kahit na alam kong panandalian lang ang lahat ng ito, sana makabawi man lang ako sa'yo. Maibalik ko man lang ang mga kabutihan. Ani pa niya saka siya napahilamo sa mukha niya. Gulong-gulo ng buhok ni Carmela at na humaharang na ito sa mga mukha niya. Binitawan ni Carmela ang hawak niyang alak sa kanya sinubukang itali ang buhok niya. Pero wala siyang panali kaya tumayo si Idam at naghanap ng pwede niyang panali. Nang makakita siya ng rubber band ay lumapit siya kay Carmela at hinawakan ang buhok nito. Ako nang magtatali sa buhok ko. Wika ni Carmela at akmasa nang kukunin ng rubber band kay Idam nang hindi ito binigay ni Idam. Lasing ka na, ako nang magtatali sa buhok mo. Honest niya. Tumawa lang naman si Carmela pero hinayaan niya na si Idam na itali ang buhok niya. Sinong lasing? Baka ikaw ang lasing. Wika pa nito. Pero kukurap-kurap ng mga mata niya. Napatitig si Idam sa batok ni Carmela nang maitali niya ng mga buhok nito. Napalunok na lang siya. Wala namang ginagawa si Carmela pero tila ba naakit siya nito. Dahil mababa lang ang alcohol tolerance ni Carmela ay bumagsak na ito sa dibdib ni Idam. Tinignan ni Idam ang mukha ni Carmela at nakapikit ng mga mata nito. Iniisip ni Idam kung ano bang naging buhay ni Carmela sa mga nakalipas na taon. Ilang beses na bang natakasan ni Carmela si kamatayan. Ikinawit ni Idam ang mga bangs ni Carmela sa likod ng tenga nito kaya mas malinaw niyang nakikitang maamo mukha ni Carmela.
Alam niyang mahina rin si Carmela pero pinipilit niyang maging malakas. Napabuntong hininga na lang si Idam sa kanya hinaplos ang pisngi ni Carmela. Saan ba kita nakita? Hindi ko alam kung bakit pamilyar ka. Mahina niyang saad. Nang mapadako ang mga mata niya sa labi ni Carmela, ay dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa mukha ni Carmela. 1 inches na lang ang layo ng labi niya sa labi ni Carmela. Ang tila ba natauhan si Idam sa ginagawa niya. Inilayo niyang mukha niya sa mukha ni Carmela. Natatawa at napapailing na lang siya sa sarili niya. Mukhang nawiwili na siyang halikan ang malambot na labi ni Carmela. Akala niya ba ay wala siyang panahon para sa katulad ni Carmela na single mom? Pero bakit kabaliktaran ang pinapakita niya sa bawat kilos niya? You're making me crazy. Mahinang usal ni Idam. Sa kanya binuhat si Carmela para idala ito sa kwarto niya. Kinabukasan, napahawak si Carmela sa ulo niya nang magising siya. Napadaing siya nang kumirot ito. Inalala niya mga nangyari kagabi pero wala siyang ibang maalala kung hindi ang nag-uusap lang sila ni Idam. Pagkatapos nun ay blanko na. Lumabas na siya ng kwarto, pababa pa lang siya ng hagdan, naamoy niya na ang mabangong aroma ng niluluto ni Idam. Napakamot na lang siya sa ulo niya dahil nahihiya na siya kay Idam. Ito na lang palaging nagluluto ng kakainin nila. Hi, good morning. Nahiyang saad ni Carmela nang makapasok siya sa kusina. Nilingon naman siya ni Idam saka tunanguhan ng baso para lagyan ng kape na ginawa niya kanina. Kamustang pakiramdam mo? Tanong niya habang nilalagyan ng kape ang baso. Okay naman, medyo nahihilo pa sa alak pero okay naman. Pasensya ka na, marami ba akong nasabi sa'yo kagabi? Nahihiya pa rin niyang tanong. Hindi siya mahilig mag-inom pero napapadalas ang pag-inom niya at nahihiya siya kay Idam. Uminom ka na muna ng kape para mainitan ang sikmura mo. Hindi naman matapang aalak na ininom mo kagabi pero nalasing ka na doon. If you have low tolerance in alcohol, huwag kang iinom na hindi akong kasama mo, naintindihan mo? Uminom naman muna si Carmela sa kape at napapikit na lang siya dahil ramdam niyang paghagod ng init nito sa sikmura niya. Hindi naman ako mahilig mag-inom, wala rin naman akong ibang kaibigan para makipag-inuman ako kung saan, sagot niya. Sinasabi ko lang sa'yo na huwag kang uminom kapag hindi mo ko kasama dahil hindi ka sigurado kung hindi ka ba tatanggap ng alak kapag binigyan ka. Seryosong saad ni Ida, tumango na lang si Carmela at muling uminom ng kape. Ouch! Daing niya na mapasong dila niya. Gusto mo rin bang paalalahanan kitang mag-ingat ka? Tss, masungit na wika ni Idam kaya napakunot ng noo si Carmela. Kung may nagawa ba siya kay Idam kagabi para magalit ito? Naipilig na lang niya ang ulo niya dahil wala naman siyang maalala. Nang makapagayak na silang dalawa ay pumasok na sila sa mga kumpanya ng pamilya nila. Hi Dad! Masayang bati ni Carmela sa kanyang ama nang makasalubong niya to. Nakalabas na pala kayo ng hospital. Hindi ko alam, honest niya. Seryoso naman ang mukha ng kanyang ama. Sumunod ka sa office ko. Seryoso nitong saad. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Carmela pero sumunod pa rin siya sa kanyang ama. Masaya siyang okay na ulit ang pakiramdam nito pero pansin pa rin niyang pagbawas ng timbang nito. Sana lang ay dahil lang sa sakit niya. Pero kapag nalaman ko may ginawa si Tita Shoni sa inyo, I'm sorry Dad, kung hindi ko na siya magawang respetuhin. Honest niya sa isip niya. Nang makapasok na siya sa office ng kanyang amay, sinarado niyang pintuan saka siya tumayo sa harap ng kanyang ama. Salubong ang mga kilay nito kahit na maaga pa lang. May nangyari ba Dad? Tanong niya. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo to Carmela. Ipipilit mo pa rin ba ang gusto mo? Paniniwalaan mo pa rin ba ang parte ng hallucinations mo? Why are you doing this to our family? Akala ko ba tapos na? Nang pakasalan mo si Idam, hinayaan kita. Binigay ko sa yung gusto mo. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Galit na saad sa kanya ng kanyang ama. Napakunot ng noo si Carmela, naguguluhan siya sa sinasabi ng kanyang ama. Mauna muna ba ang galit nito bago sabihin ko anong ginawa ni Carmela? Ano bang nagawa ko Dad? Magalang pa rin niyang tanong. Your tita Shoni told me na gusto mong buksan ang kaso tungkol sa nangyari 5 years ago. Ano pa bang gusto mong malaman? Naghahanap ka pa rin ba ng masisisi mo sa pagkamatay ng mommy mo? It's been 5 years. Akala ko ba'y okay ka na? Akala ko ba'y nakalimutan mo na? Hindi pa ba malinaw sa'yo na aksidente lang ang nangyari? Hilaw na natawa si Carmela. Hindi na siya magtataka kung paano nalaman ng stepmom niyan tungkol sa pagpapabukas niya sa kaso. Alam niya may taong nakamasid sa bawat kilos niya. Napayuko naman si Carmela saka siya bumuntong hininga bago muling sinalubong ang matatalim na tingin sa kanya ng kanyang ama. Do you still want to believe na aksidente lang ang nangyari?
5 taon ang nakakalipas, Dad, pero hanggang ngayon hindi natin nabibigyan ng hustisya si Mommy. Hindi nahuli ang driver ng truck dahil pinasarado niyo kaagad ang kaso. Walang gustong maniwala sa akin dahil ba lumipas mo ng 1 taon bago ko naalalang nangyari sa aksidente? Napahilot na lang si Marvin sa sentido niya. Nag-aalala siyang bumalik na naman sa dati ang kalagayan ng anak niya at naawa na rin siya dito. Ayaw niya na rin ibalik ito sa ospital para magpagaling. You need to see your psychiatrist, Carmela. Ayaw ko makipagtalo sa'yo kung sarado lang ang isip mo. Kalmadong wika ni Marvin, hilaw namang tumawa si Carmela. Isip ko ba talaga ang sarado o ang isip niyo? Carmela, enough! You won't have peace of mind if you don't move on. Kalimutan mo na yon dahil walang katotohanan ang mga hallucinations mo lang. Napayuko si Carmela saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Kahit na anong gawin niya, walang maniniwala sa kanya. Sarili niya lang ang kakampi niya. I'm glad that you're okay, Dad. Excuse me. Pinili niyang wag na lang patulan ng kanyang ama dahil walang katapusang pagtatalo ang mangyayari sa kanila kapag pipilitan niya ang kanyang ama na paniwalaan siya. Tumalikod na siya pero muling nagsalita ang kanyang ama. I'm begging you, Carmela. Please move on. Pinapahirapan at sinasaktan mo lang ang sarili mo. Let your mom rest in peace. Anak, nasasaktan din ako lalo na kapag nakikita kitang nahihirapan. Natawa na lang si Carmela. Nasasaktan kayo kapag nakikita niya ako nasasaktan? Sa mga nakalipas na mga taon na ikinulong ako ni Tita Shoni, sa mga pananakit niya, sa mga paninigaw niya sa akin. May ginawa ba kayo, Dad? Nagpanggap kayong bingi at bulag at hinayaan niyo si Tita Shoni na gawin ng lahat ng gusto niya. Hindi na ako magtataka kung balang araw naman ako ang papatayin niya. At kapag dumating ang araw na yun, sana hindi kayo magsisi na hindi niyo ako pinaniwalaan. Blankong saad ni Carmela, hindi niya na rin hinarap ang kanyang ama. Pagkatapos niyang sabihin yon ay umalis na rin siya. Napabuga ng hangin si Carmela nang makalabas siya sa office ng kanyang ama. Pinagdududahan niya na rin ang sarili. Hindi niya na alam kung ano ang totoo sa hindi. Ipiniling ni Carmela ang ulo niya. Pinaniniwalaan pa rin niya kung anong nakita niya. Kinausap ka ng daddy mo? What are you doing here? Tanong ni Shoni nang maabutan niya si Carmela. Hindi na lang sana papansinin ni Carmela ang stepmom niya nang magsalita ito. Alam ko kung anong ginagawa mo. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo, Carmela. At sa gagawin mo, lalo lang lala yung loob sa'yo ng daddy mo. Huwag mo nang hintayin na itakwil ka pa niya, saad ni Shoni. Hindi na sumagot si Carmela sa kanya dahil umalis na ito. Napangisi naman si Shoni habang sinusundan niya ng tingin si Carmela. Hindi pa ipinapanganak ang taong makakapagpabagsak sa akin. Kung sa tingin mo, hayaan kitang magtagumpay ka, nagkakamali ka. Wala akong pakialam ko si Idang Festejong na sa likod mo. Mahinang usal ni Shoni bago siya pumasok sa office ni Marvin. Papunta na sana si Carmela sa production room nang makaramdam siya ng hilo. Napahawak siya sa ulo niya. Umiikot ng paningin niya at sasandal sana siya sa pader sa pag-akalang malapit lang ito sa kanya pero nawalan siya ng balanse. Dahilan para bumaksak siya sa sahig. Carmela! Sigaw ni Ruel nang makita niya si Carmela. Mabilis niyang nilapitan si Carmela at inalalayan tong tumayo. Ayos ka lang? Anong nangyari? Tanong ni Ruel. Mariing ipinikit ni Carmela ang mga mata niya. Sigurado siyang hindi ito dahil sa alak na ininom niya kagabi. Idadala na muna kita sa klinik para siguradong magiging okay ka. Ani ni Ruel at inalalay ng maglakad si Carmela hanggang sa makarating sila sa klinik. Chinek naman kaagad na nurse ang BP ni Carmela at ang pulso niya. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Tanong ni Ruel. Kinapa ni Ruel ang noo ni Carmela para malaman kung mainit ba ito pero hindi naman. Nakita naman ni Sofia ang lahat kaya kinuha na niya ng picture ng mga to. Saka siya napangisi. Kung hindi kita makukuha, Ruel, si Adam na lang ulit. Sisirain ko si Carmela sa kanya, sisiguraduhin kong pagsisisihan ni Adam na siyang pinili niya. Mahining saad ni Sofia saka siya umalis. Kunot noong tinignan ni Adam si Sofia, nasa loob na ito ng office niya at nakangiti sa kanya. Ipinakita kaagad ni Sofia ang picture ni Ruel at ni Carmela. Nang samahan ni Ruel si Carmela sa klinik ay nakahawak siya sa bewang ni Carmela. Nakita niya na rin ang picture ng mga to na magkasama sa klinik at malapit sa isa't isa. Blanko lang naman itong tinignan ni Adam pero kumukulo ng dugo niya. Kasal na kayong dalawa pero si Ruel ang palagi niya kasama sa kumpanya. Kung nandun ka lang din sana araw-araw mo lang silang makikitang magkasama at nag-uusap. Close na sila sa isa't isa, hindi ba? Alam ko kung anong nararamdaman mo.
Pareho lang tayo. Siguro naman ay pagsisisihan mong pinakasalan mo pa si Carmela at siyang pinili mo over me. Ani ni Sofia. Tinasa ni Adam ng kilay si Sofia saka siya ngumisi. Tumigil ka na, Sofia. Kung sa tingin mo masasaktan ako sa pinakita mo, wala akong pakialam dyan. Tigilan mo ng paninira kay Carmela dahil hindi mo siya masisira sa akin. You want to seduce Ruel, pero dahil naagaw na naman ni Carmela ang atensyon ng lalaking gusto mo, sa akin ka na naman lalapit for what? Si Carmela lang ang paniniwalaan ko at hindi ikaw. Carmela is my wife and you're just my sister-in-law who are trying to ruin us. Leave, Sofia. Seryosong saad ni Adam sa kanya ibinalik sa laptop niyang atensyon niya. Napangit-ngit naman sa inis ang mga ngipin ni Sofia. Ano kaya ang gagawin ni Adam sa mga pinakitang larawan ni Sofia sa kanya? Ano ang gagawin ni Sofia ngayon na hindi niya nagawang siraan si Carmela kay Adam? Hanggang kailan magbubulag-bulagan si Marvin kay Shawnee at pilitong papaniwalaan kesa sa kanyang anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.